Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 32 minuto na po. Makalipas ang alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes na. Hoy, thank God it's Friday, ika-22 sa buwan ng Mayo taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, Bernard. Good morning. May sabit-sabit ng konti ang aking tinig. May uso ngayon yan eh. Opo. Sige, hataw na tayo. Hataw na! Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong umaga. Headlines. National News. Ipinababatid ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magtatapos na hanggang mamayang 11:59 ng gabi ang Land-Based Service Contracting Program o LBSCP. Ibig sabihin, ihinto na ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa implementasyon ng programang ito. Kabilang na ang QR code at manual scanning. Gayon din ang pagbibigay ng 20% discount, fair discount para sa lahat ng mga pasahero. Pati na ang mga paglalagay at pagpapakita ng official LBSCP, tarpaulins, signages at iba pang identification materials ng programa. Hinihikayat ng LTFRB ang lahat ng on-boarded operators, drivers at stakeholders na patuloy na makiisa at sumunod sa mga alituntunin ng programa para sa maayos na pagpapatupad nito hanggang sa itinakdang deadline. Hataw Balita ngayon. Abiso po sa mga motorista, asahan na ang mas mabagal na trapiko mamaya sa ilang mga kalsada sa bahagi ng Bulacan at Metro Manila, bunsod ng gagawing pag-transport ng isang tunnel boring machine o TBM na gagamitin para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Sa advisory ng DOTR, asahan ang pag-transport ng TBM simula mamayang alas 9 ng gabi ng May 22 hanggang alas 6 ng umaga ng May 23. Simula Plaridel, Bulacan hanggang sa North Avenue Station sa may Mindanao Avenue sa Quezon City. Humingi na ng pamanhin ng DOTR sa abalang dulot nito at pinayuhan ng mga apektadong motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Hataw Balita ngayon. Magandang balita naman para sa mga pasaherong sumasakay sa LRT Line 2 dahil maaari nyo nang iparada ng libre sa May Ligada Station sakaling mayroon kayong dalang sasakyan. Sa abiso ng DOTR kahapon, sinasabing uumpisahan ang complimentary parking sa LRT2 simula Lunes, May 25. Halimbawa, kung ang isang pasahero ay nakakotse at sasakay ng LRT2 sa May Ligada Station, maaari nitong iwan at iparada ang kanyang sasakyan sa parking area ng istasyon. Ipatutupad naman ang ilang mga panuntunan ukol dito. Kabilang na ang pagbabawal sa overnight parking at hindi rin liable ang LRTA sakaling mayroon mawala sa inyong gamit o magkaroon ng damage ang sasakyan. Bukas ang parking area ng Ligada Station para sa complimentary parking mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11:30 ng gabi. Hataw Balita ngayon. Handa ang Department of Energy na ipaliwanag sa planong pagdinig ng Senado ang isyu kaugnay sa serye ng rotational brownouts na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng manipis na power supply nitong mga nakaraang araw. Ayon sa DOE Secretary Sharon Garin, patuloy ang kanilang koordinasyon sa National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission hinggil sa kasalukuyang suliranin sa power supply. Paliwanag ng kalihim, sa ngayon ay talagang mataas ang demand sa kuryente
at masyadong manipis ang power supply lalo na sa Visayas. Bunsod ng mga planta na naka-shutdown habang ang iba naman ay gumagana lamang sa limitadong kapasidad. Tiniyak ng kalihim na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maresolba ang problema sa manipis na power supply lalo na sa Visayas region. Gayunman, ipinunto ni Secretary Gary na mangangailangan pa ng halos ilang taon para makapagtayo ng mga bagong planta at madagdagan ang produksyon ng supply ng kuryente. Hataw Balita ngayon. Arestado naman ng mga otoridad ang dalawang hinihinalang illegal recruiter matapos ang isinagawang operasyon sa pangunguna naman ng Department of Migrant Workers. Katuwang ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Kinilala ang dalawang naaresto na sina alias Mao at alias Josh matapos na ireklamo ng kanilang mga biktima dahil sa napakong pangako na magtrabaho sa Dubai. Batay sa reklamo, sinasabing tatlong aplikante ang pinangakuan nila Mao at Josh na magtrabaho bilang nani sa Dubai at may sahod na 1,600 dirhams kada buwan. Katwiran umano ng dalawa, nalihitimo ang proseso ng kanilang deployment at sinasabing naghihintay na lamang ang mga aplikante ng kanilang pag-aalis patungong Dubai. Pero batay sa investigasyon, lumabas na walang aprobadong job order para sa Dubai ang nasabing recruitment agency. Inihahanda na ang mga reklamong kaharapin ng dalawang suspect dahil sa illegal recruitment. Hataw Balita ngayon. Aabot na sa 9,854 ang kabuang bilang ng mga Pilipino na ligtas na naiuwi ng Pilipinas mula nang sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan noong February 28 ngayong taon. Ito'y binubuo ng mahigit sa 7,000 mga overseas Filipino workers, 1,744 o 45 na mga pamilya nito o dependents at 361 na mga stranded Pilipinos. Samantala, aabot naman sa 60,571 ang kabuang on-site services na naipamahagi sa mga Pilipinong apektado ng tensyon sa Middle East. Patuloy naman ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng repatriation at reintegration programs para suportahan ang mga umuwing OFWs maging ang kanilang mga pamilya. Hataw Balita ngayon. Naging matagumpay ang reintegration na ginagawa ng pamahalaan para sa mga dating overseas Filipino workers sa tulong ng Steel Asia Manufacturing Corporation. Sa pagpupulong ng Department of Migrant Workers at ng kumpanya, ipinahayag nito ang kanilang suporta sa pagpapalawak ng reintegration program sa sektor ng steel bar production. Sa kasalukuyan, mayroon 107 na mga OFW edad 26 hanggang 65 taong gulang ang natanggap ng kumpanya para sa iba't ibang technical position, kabilang na ang Operation at Engineer. Muling binigyan diin ng DMW ang kahalagahan ng matatag na reintegration program katuwang ang pribadong sektor para matulungan na makapagsimula muli ang mga OFW ng trabaho dito sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Ganda nitong balitang ito. Integration. Alam mo, that's very important na mayroon nakalaang programa ang ating pamahalaan. Once you decide to stay in the country, ayaw mo na magtrabaho, mayroon kang papasukan. Ito naman, yung mga nagbalik. Kanina mayroon kang binanggit, mayroon kang balita. Yung mga na-repat just because of the crisis in the Middle East. Ano po? Ito yung bunga. May mga displaced workers na nagbalik sa Pilipinas. Nakakatulong ng gusto ang nakaayos na reintegration program ng gobyerno dahil makakapagsimula muli sila. Na-display sila sa abroad pero pagdating nila sa Pilipinas, makakapagsimula muli sila ng hanap buhay. Tumutulong diyan ang ating DMW, the OWA.
Tapos naman, yung employment, anong ginagawa? With the help of the Department of Labor and Employment, mayroon silang mga job openings, di ba? May mga job fair. So, nagkakaroon ng pagkakataon na pwede silang mag-apply. Another thing, yung tulong din na ma-upskill sila. May mga training din. So, that's very important. Magandang ganung availability sa mga kababayan natin, lalo na kasi yung sa Middle East dahil ayaw naman nilang ayaw naman nilang tumigil sa pagtatrabaho, na pilitan lang silang umuwi dahil nga po sa kaguluhan. Ibig sabihin, kaya nga ito nagtatrabaho, meron silang sinusuportahang pamilya. Ibig sabihin, pag bigla sila nawala ng trabaho, walang aasahan o bawas yung inaasahan ng kanilang pamilya. Kaya yung mga punto na ganito merong reintegration. Ibig sabihin ay yung mga dating nawalan ng trabaho, mabibigyan sila ng trabaho sa pamamagitan ng proyektong ito. At ang maganda yun kung yung mismong DMW o OWA ay may record sila nung ano yung mga skills nitong mga nawalang trabaho, at yun naman yung hahanapan nila ng trabaho sa ibang bansa naman na lalakap dun sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Itong binabanggit na reintegration, even before, ay mayroon na tayong reintegration. Kasi hindi mawawala yung mga OFW na nagbabalik na sa Pilipinas. Yung iba, ayaw na nila, gusto nilang, after na mapatapos yung kanilang mga anak, di ba? Ang intensyon ng pagpunta sa abroad, magkaroon ka ng malaking kita, para naman na hindi mo makita sa Pilipinas para sa pagsuporta doon sa edukasyon ng mga bata. Tama yan. Okay, pagbalik nila, pag nakatapos na yung mga anak nila, bumabalik yan. And then, mayroon pa silang kakayahan na magtrabaho, kaya may reintegration program ang ating pamahalaan. Sabi niyo po, dapat may data. Kompletong data ang DMW, ang OWA, ano ba yung mga skills? Ano ba yung mga trabaho na pwede dito? Alam mo, kanina may binanggit tayo sa balita, yung isang tanggapan, yung isang kumpanya, Steel Asia, I think that's pagawaan ng mga bakal. Ayan. Okay, mga engineers, napaka-established ng company. Ibig sabihin, instead of going abroad, dito na, because we can accommodate you. Mas maganda talaga yun kung merong may alok na trabaho dito sa ating bansa, at maganda naman yung sweldo dahil sabi mo nga, kaya naman nag-abroad, pangunahin, mapagtapos yung mga anak. Sabi nga ng mga nakakausap nating magulang, ganun pala ka. Pag may anak ka, habang lumalaki gastos. Totoo naman. Paano pag hindi lang isa o dalawang anak mo? Kung siyam yung anak mo, lahat gusto mag-aral. Yun. Kaya talaga malaking tulong po ito. Sana nga magtuloy-tuloy, marami pang matulungan nating mga kababayan na mabigyan ng trabaho. Samantala, sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, aabot sa 56 na mga lugar sa bansa ang inasahang makararanas ng danger level ng heat index ngayong araw po ng Biyernes, May 22. Batay po sa forecast ng Pag-asa, aabot sa 42 degrees Celsius hanggang sa 45 degrees Celsius ang maaring maranasang damang init ngayong araw. 45 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Sangley Point, Cavite City at Alabat, Quezon. Habang 44 degrees Celsius naman sa Naiya sa may Pasay City, Kasiguran, Aurora, CLSU Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, Kamiling, Tarlac, Ambulong, Tanawan, Batangas, Infanta, Quezon, San Jose Occidental, Mindoro, Dumangas, Iloilo, Siquijor, Katarman, Northern Samar, Giwan, Eastern Samar, Maasin, Southern Leyte. Samantala, 43 degrees Celsius naman po yung damang init dyan sa Maylawag City at Batak, Ilocos Norte. Dyan sa may Bacnotan, La Union, Etiague, Isabela, Iba, Zambales, Clark, Pampanga, Tayaba City sa may Quezon, Puerto Princesa City at Cuyo, Palawan. Gayon din sa may Daet, Camarines Norte, Birac, Catanduanes, Huban, Sorsogon, Rojas City at Mambusaw, Capiz. Sa may Iloilo City, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Borongan, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte, Surigao City, Surigao del Norte, Butuan City, Agusan Norte. 42 degrees naman po
42 degrees Celsius ang mararamdamang init dyan sa may Science Garden sa Quezon City. Sinait, Ilocos Sur, Calayan, Cagayan, Basco, Batanes, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Hacienda Luisita sa may Tarlac City, Calapan Oriental, Mindoro, Coron at Aborlan, Palawan, kasama ng Legazpi City, Albay, Masbate City, Pili, Camarines Sur, La Carlota, Negros Occidental, Tacloban City, Leyte, Baybay, Leyte at Hinatuan, Surigao del Sur. Habang may 19 na lugar rin ang maaaring makaranas ng extreme caution ng heat index na abot sa 35 hanggang 41 degrees Celsius. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala po ang Department of Health na bagaman mahalaga ang pagiging aktibo gaya ng pag-ehersisyo, ipinapaalala ng DOH na hindi makakabuti ang pagtakbo sa gitna ng mataas na heat index dahil maaari itong magdulot ng health or heat-related illnesses gaya ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Payo ng kagawaran, limitahan ang pag-exercise mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa labas ng bahay. Huwag biglain ang katawan sa pag-ehersisyo, damihan ang pag-inom ng tubig at magpahinga kapag nakararamdam ng pagod. Hataw Balita ngayon. Magandang paalala yun doon sa ating mga kababayan. Baka may mga kababayan tayo na hindi na masyadong pinapansin yan. Diba? Lalong-lalo na talagang healthy naman sila. Pero mahirap talaga. Itong panahon na ito, it's the DOH who is now calling the attention of the people na as much as possible, don't do that. Kasi doon sa nga binasa natin kanina, napakaraming lugar yung nasa danger 56, level. di ba? Na heat index. Hindi po basta-basta to dahil nasa 45 degrees Celsius ang batayan natin. Pagka may lagnat ka, di ba ang init-init mo? Halos ang temperatura mo nun, 37, 39 lang Para ka nang may lagnat nun. 42, 45 pa. Gaano kainit yun? Kaya tama po yung paalala po nitong Department of Health. Wag magja-jogging sa mga oras ng pagtungtong ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4. Wag muna kayo mag-jogging. At napakainit pa nun. That's correct. Ako, 65. Every Saturday and Sunday, ginagawa ko yon. Pero, pagtungtong ng summer, in-stop ko muna. Ayun, tama yun. Kasi baka sa halip na maging physically fit ka, madali buhay mo. At talaga, baka ma-stroke ka pa sa sobrang init. Sa sobrang init no, napakahirap. Ayan. Dahil sabi naman ng iba nakausap ko, hindi ko na kailangan mag-jogging. Bakit? Para ako nasa sauna sa loob ng bahay Kaya hindi na kailangan mag-jogging kasi daw talagang naliligo sa pawis. Pag naman daw naghubad ka ng damit, hindi ka naman pwedeng lumabas ng bahay dahil mahuhuli ka. Kaya sa loob lang daw ng bahay pwedeng maghubad ng damit, sabi niya. Siguro biro niya lang yun, pero para kang araw nasa sauna pag wala kang aircon sa loob ng bahay. Hari nawa na ako, pinapanalangin ko na bumagsak na yung ulan. Ay, akala ko ano yung babagsak Bumagsak na yung ulan. Pero may mga... ma-neutralize yung klima. May mga lugar na nakararanas ng biglaang pagbuhos ng ulan. Pero ang tawag ko doon ay thunderstorms. Biglaang malakas. Nakakatulong. Yun nga lang, saglit lang yun. Okay. Ulitin natin yung panawagan, ha? Ano nga yun? From what time ang bawal mag-exercise? 10 a.m. to 4 p.m. Okay, wag po kayong magpipilit, ha? Babala po yan ng Department of Health. Opo, para mag-ingat po tayo. Samantala, kinumpirma ng Quezon City Government ang pagpanaw ng isang 53 anyos na ginang na nakatakda sanang makakuha ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sinasabing residente ng barangay sa Uyo ang ginang na bigla na lamang nawala ng malay habang nakapila sa payout ng AICS sa may Quezon City Hall. Agad na responde ang mga emergency responder at isinugod sa ospital ang babae. Subalit sa kabila nito ang pagsisikap na ma-revive ay binawian na po siya ng buhay makalipas ang ilang minuto. Nagpaabot na ng burial assistance ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng residente at inirefer na ang kanyang anak para maging bahagi ng scholarship program ng lungsod. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng LGU sa pamilya ng ginang upang malaman ng iba pang tulong na kinakailangan ng mga ito. Hataw Balita
ngayon. Una po ay yung ating pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay, kaibigan nitong ginang na hindi po inaasahan ay pumanaw dahil sa maari siguro kung may karamdaman o baka sa init ng panahon habang siya po ay nakapila para humingi ng ayuda, tumanggap ng ayuda mula po dito sa gobyerno. Okay. Meron akong, I don't know kung ito ay acceptable. And we don't know if this is, hindi pa naman ito ang huli, no, pagbibigay ng ayuda. Di ba pwedeng tulungan ng barangay? And then yung tao mismo, be honest enough, sasabihin niya doon sa barangay, baka pwede niyo akong tulungan. Physically, I can't go there. Kasi ito yung health condition ko. Ano bang pwedeng tulong? O kaya, feel free to get in touch. Tawag po kayo. Dito sa atin, willing tayo mag-assist sa kanila. Like for example, we will entertain that problem and then we will connect with the DSWD para at least ma-inform yung DSWD ano bang pwedeng gawin dito sa tao na ito na may nakatakdang payout pero she or he cannot go there because of his condition. Madali naman tumugon yung DSWD. And then, hindi rin naman pwedeng gumawa ng aksyon yung Quezon City, LGU, hanggat hindi naman nila alam. So, kailangan magmumula doon sa tao yung pagsasabi, I'm not in the right condition, yung health ko ay wala sa ayos, baka pwedeng matulungan. Kung pwedeng ganun, sana. Pero meron kasi mga tao, hindi sila ganun ka-open na ilalapit na lang kanilang kondisyon. Meron naman ugali na gusto nila sila mismo kumuha. Sila yung makakatanggap mismo. May mga nakakausap tayong matatanda, ganun Meron dito lang sa Caloocan City. May nakausap ako nung minsan gabi na daan. Ba't po kayo nandyan? Gabi ha. Kasi po may nakapila kami para maaga kami sa ayudang ibibigay po ng gobyerno. Bakit po nga aga para maaga daw sila sa pila? Doon na sila natutulog sa ano. Yeah, yung binabanggit mo. Gusto nila sila personally ang tatanggap. Ayaw na lang yan sa iba. Naalala ko din, sinabing maagang pumunta. Di ba mayroon din nasagasaan last time, bibili ng murang bigas. Di ba mayroon naman, pumunta ng maaga and then may aksidente na nangyari sa kanya and namatay din siya. This time naman, iba naman ito. Kaya siguro, dun sa mga kababayan natin, siguro po, be honest enough, kung halimbawa hindi kaya, magpatulong po kayo. Dito, kaya sinasabi ko ito, pwede silang tumawag and we will try to help them by coordinating din sa mga ahensya na yan. Ayun. Pwede naman po yun. Opo. Ayun. And then siguro, sa pila, dapat mayroon ang magtatanong, sino yung mayroon ditong mga karamdaman. Mayroon mag-check dyan sa pagpasok pa lang. Ilang taong ka na, may karamdaman. Physically, matitrace mo yan Opo. Physically, you can detect kahit na hindi ka doktor. Yung paghinga niya, kung payat siya, madidistinguish mo kung siya healthy o hindi. So magkakaroon ng priority lane. Parang Yes, ganon. priority kung po pwede. Pwede po ba itong i-prioritize dahil nito yung kondisyon nito? Parang ganon. Pwede po yun. Magandang solution yun. Pero that is only a suggestion. Opo. Ano po? Kung maaari, magkaroon kayo ng isang tao, 2 tao, mag-designate kayo para magtatanong na sino kaya yung may mga karamdaman dito. Huwag naman ikagalit ng iba na matagal nang nakapila. Try to understand yung mga taong may mga karamdaman. Okay po? Eto, meron tayong iba pang mga balita. Abiso mula sa lungsod ng Maynila. Pansamantala pong isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center simula po sa darating na linggo, May 24 hanggang June 1, 2026. Dahil dito, pansamantala munang dadalhin ang mga pasyente sa iba pang LGU hospital upang masiguro ang tuloy-tuloy at maayos na serbisyong medikal para sa publiko. Hinihiling naman ang pangunawa at pakikipagtulungan ng lahat habang patuloy na inaayos ng pamunuan ng ospital ang kanilang pasilidad at serbisyong pangkalusugan. Hataw Balita ngayon. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang May 27, Miyerkules bilang regular holiday. Sa ilalim ng Proclamation No. 1264 na may lagda ni Executive Secretary Ralph Recto, idiniklara ang May 27 na regular holiday dahil sa Idil Adha
Ang deklarasyon ay batay na rin sa naging rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kabuluhan, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:02 a.m. Pansamantala ako po muna ang magpapatuloy ng ating balitaan ngayong umaga habang ipapahinga po muna ng ating kasama na si Miss Annie Rintoy ang kanya pong boses. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nagpulong na si Health Secretary Ted Herbosa kasama mga kinatawan mula sa United Arab Emirates hinggil sa pagbalangkas ng mga konkretong hakbang para mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong manggagawa sa UAE. Target ng dalawang bansa na makabuo ng isang formal na sistema para sa National Insurance System ng Pilipinas at UAE, kung saan nakapaloob ang pagpapacheck up at pagpapagamot ng mga OFW na nakadistino doon. Nakakita rin ang dalawang bansa ng pangangailangan ng awareness patungkol sa pag-iwas sa mga sakit gaya ng alta presyon at diabetes na karaniwang napapabayaan ng mga Pilipino habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kinilala naman ng UAE ang anilay world-class at may pagmamalaking husay na mga Pilipinong nagtatrabaho sa healthcare sa iba't ibang panig ng mundo. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Health na wala pa ring naitatalang kaso ng Bundibugyo Ebola sa Pilipinas. Gayunman, mas pinaigting pa rin ng ahensya ang paghahanda upang maiwasan ito. Isa sa mga bagong hakbang ng pamahalaan ang flight mapping ng Bureau of Quarantine para matutukan ang mga biyahero na maaring may history o koneksyon sa mga bansang apektado ng Ebola. May humahataw na balita si Mia Alonso. Habang nakatutok ang buong mundo sa lumalalang Bundibugyo Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo at Uganda, nananatili namang nakaalerto ang Pilipinas. Ayon kay Department of Health spokesperson Undersecretary Dr. Albert Domingo, mas pinalalakas na ngayon ng Bureau of Quarantine ang pagmomonitor sa mga biyaherong papasok sa bansa na posibleng galing sa mga lugar na apektado ng Ebola. Ayon sa kagawaran, kahit walang direct flights mula sa DRC at Uganda papuntang Pilipinas, mahigpit pa rin nilang binabantayan ang may mga connecting flights sa pamamagitan ng flight mapping. Sa katunayan, na-submit na a few days ago, nabigay na ng Bureau of Quarantine yung eksaktong tawag nila na flight mapping. Ano yung flight mapping? Alam natin ang lahat, wala tayong diretso na pasok ng eroplano mula sa Democratic Republic of the Congo or sa Uganda, pero alam natin yung mga connecting flights, di ho ba, sa mga hub na pinanggagalingan rin doon. Paliwanag pa ng DOH, hindi airborne ang Ebola. Ito ay maaaring maihawa kung mayroong direct contact mula sa body fluid ng isang taong infected nito tulad ng dugo, laway o ihi. Dahil dito ayon sa kagawaran, nananatiling low risk ang Pilipinas sa kabila ng Global Health Alert. Hindi gaya noong 2014 Ebola outbreak na mas mataas ang panganib para sa Pilipinas dahil may mga Pilipinong UN peacemaker na nakadeploy sa mga lugar sa Africa. Kaya naman bagamat kasama ang Pilipinas sa mga bansang nakapila para sa posibleng alokasyon ng bakuna kontra Ebola, hindi pa ito ikinukonsidera na high priority sa ngayon. Actually, lahat po naman ng mga bansa ay kanilang sinasama. Pero ang sabi nga ay risk-based. Kapag nakita natin na hindi naman ganun kataas yung pagkakataon na makuha natin, hindi tayo high priority, pero hindi rin tayo low priority. At lagi tayong dumadaan sa ebidensya. Kung makita natin sa flight mapping ng Bureau of Quarantine na papasok dito ang mga galing sa DRC or sa Uganda, then tataas tayo dun sa priority ng pila na yon. Samantala, ia-update na ng DOH ang ginagamit na Ebola guidelines na nakabatay sa pinakabagong impormasyon mula sa World Health Organization at mga apektadong bansa. Ayon kay Yusek Domingo, mas handa na rin ang Pilipinas ngayon kumpara noong mga nakakaraang taon dahil sa mga natutunang karanasan noong COVID-19 pandemic. Kabilang dito ang mas mabilis na response system, mas maraming PCR machines at mga laboratoryong kayang magsagawa ng agarang testing.
Naka-standby na rin ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM at mga subnational reference laboratories sakaling may maitalang suspected case sa bansa. Tiniyak din ng DOH na hindi magiging problema ang pondo para sa mga paghahanda kontra Ebola. Sa kasalukuyan, wala pa ring approved vaccine laban sa Bundibugyo strain ng Ebola. Pero ayon sa WHO, may mga bakunang kasalukuyang ginagawa bagamat posibleng abutin pa ng ilang buwan bago ito maging available. Samantala, patuloy namang nananawagan ng DOH sa publiko na manatiling kalmado at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong source tulad ng DOH at mainstream media. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Global News. Pinaghihinalaang 2 buwan nang kumakalat ang mapanganib na Bundibugyo strain ng Ebola sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo bago ito natuklasan ng mga otoridad. May hataw na balita si Auralyn Quijano. Patuloy na ikinababahala ng World Health Organization ang paglala ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo matapos malamang posibleng ilang buwan nang kumakalat ang virus bago ito natuklasan. Ayon kay Anaïs Lejean, Technical Officer for Viral Threats ng WHO, patuloy pa ring iniimbestigahan kung saan at kailan eksaktong nagsimula ang outbreak. Base sa lawak ng pagkalat nito, pinaniniwala ang nagsimula na ito may 2 buwan na ang nakalipas. Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago. Ayon sa WHO, mas naging delikado ang sitwasyon dahil matagal bago nakumpirma ang pagkakaroon ng outbreak sa mga matataong lugar sa silangang bahagi ng Congo. Pinaghihinalaan din ng mga eksperto na may naganap na super spreader event na posibleng sa isang burol o healthcare facility na naging sanhi ng mabilis na pagkalat ng virus. Sa pinakabagong tala ng WHO, umabot na sa 600 ang mga suspected cases habang 139 naman ang pinaghihinalaang nasawi. 51 kaso na ang nakumpirma sa pamamagitan ng laboratory testing sa Congo habang may 2 ring kumpirmadong kaso sa Uganda. Samantala, nananawagan na ng tulong ang mga healthcare workers sa Congo dahil sa kakulangan ng mga pangunahing supplies, kabilang ang face masks, painkillers at mga motorsiklong ginagamit sa contact tracing. Our absolute priority now is to identify all the existing chains of transmission. So this principle of identifying the chains of transmission is the same principle with every Ebola outbreak, and it's very important to get that right. And that's really where everyone is focused on at the moment, because that will then enable us to really define the scale of the outbreak and be able to provide care. Nagpahayag na ang Estados Unidos ng halos $13 milyong na pondo para sa pagresponde sa outbreak habang nangako naman ang South Africa ng karagdagang suporta para sa mga apektadong lugar. Sa kasalukuyan, patuloy ang contact tracing, isolation at mga investigasyon, gayon din ang pagsisikap ng mga otoridad na mapigil ang mas malawak pang pagkalat ng nakamamatay na virus. Auralyn Quijano, humahataw sa Balita Ngayon. Kinansila ng Democratic Republic of the Congo ang kanilang World Cup training camps sa capital na Kinshasa dahil sa lumalalang outbreak ng Ebola sa silangang bahagi ng bansa. Inilipat ang pag-iensayo sa Belgium matapos magpatupad ang Amerika ng travel ban sa mga biyahero nang galing sa DRC sa nakalipas na 21 araw. Ligtas sa restriksyon ang mga manlalaro dahil lahat sila ay nakabase sa labas ng bansa. Ngunit nanganganib namang hindi makapunta ang kanilang mga local fans dahil sa pansamantalang paghinto ng US visa services. Umabot na sa mahigit 130 ang nasawi dahil sa Ebola outbreak. Hataw Balita Ngayon.
Higit pang pinalalakas ng Iran ang kontrol nito sa Strait of Hormuz matapos magtatag ng bagong maritime authority at magpatupad ng controlled maritime zone sa lugar. Git ng Tehran, kailangan ng pahintulot mula sa kanila ng anumang barko bago makatawid sa isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. May hataw na balita si James Bond Tuyan. Inanunsyo ng bagong tatag na Persian Gulf Strait Authority ng Iran na magpapatupad ito ng controlled maritime zone sa Strait of Hormuz kung saan kailangang humingi ng pahintulot ang mga barko bago makatawid. Ayon sa Iran, saklaw ng kanilang military oversight ang malawak na bahagi ng karagatan mula sa mga baybayin ng Iran hanggang malapit sa territorial waters ng United Arab Emirates at Oman. Ayon sa mga ulat, nagpapatupad na ang Iran ng detalyadong vetting process kung saan sinusuri ang flag, destinasyon, cargo, crew nationalities at posibleng ugnay ng mga barko sa United States o Israel. Kabilang sa mga nagdaan sa nasabing sistema ang isang oil tanker na may dalang Iraqi crude oil papuntang Vietnam na ilang oras na pinatigil at ininspeksyon ng mga speedboat ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Ayon pa sa mga shipping sources, may mga barkong nagbabayad umano ng malalaking security at navigation fees kapalit ng ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. Kaugnay nito, kinumpirma ng ambassador ng Iran sa France na si Mohammed Amin Nejad na nakikipag-usap na ang Iran sa Oman para sa posibleng pagpapatupad ng permanenteng toll system sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Amin Nejad, layunin ng nasabing sistema na tustusan ang mga gastusin sa navigation management, seguridad, pag-iwas sa polusyon at pagpapanatili ng kaayusan sa mahalagang trade route. Gayunman, nagbabala ang Estados Unidos na posibleng maharap sa sanctions ang mga kumpanyang makikipagtransaksyon sa Iran para makatawid sa nasabing karagatan. Patuloy namang nagpapatrolya ang US military sa rehiyon. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nakakapag-redirect na sila ng halos 94 commercial ships at napahinto ang 4 na vessels mula ng simula ng blockade laban sa mga Iranian ports noong April 13. Kamakailan lang din ay sinakyan ng mga US Marines mula sa helicopter ang isang oil tanker sa Gulf of Oman na pinag-iinala ang tumatawid papunta sa Iranian ports. Ayon sa CENTCOM, pinatigil ang barko dahil posible umanong lumalabag ito sa blockade ng Estados Unidos laban sa Iran. Pagkatapos ng inspeksyon, pinakawalan din ang nasabing vessel, subalit inatasan ang crew na baguhin ang kanilang direksyon. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Sa kabila ng naging pahayag ni US President Donald Trump na nasa borderline na umano ng kasunduan at muling pag-atake ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, muling nagtungo ng Iran si Pakistani Chief Marshal Asim Munir bilang bahagi ng nagpapatuloy na negosasyon. Samantala, naglabas na rin ng direktiba ang Supreme Leader ng Iran na hindi sila papayag na alisin sa Iran ang uranium nito. May hataw na balita si Joan Nano. Nasa Iran na ngayon si Pakistani Army Chief Marshal Asim Munir para ipagpatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Tehran at Washington na layong tuldukan ng digmaan sa gitnang silangan. Inaasahan ding aalamin ng Pakistan ang tugon ng Iran sa bagong proposal na isinumite ng Estados Unidos kaugnay ng peace talks at nuclear program ng Tehran. Bagamat nagkaroon ng ceasefire noong April 8 na nagpatigil sa malawakang labanan sa pagitan ng Iran, United States at Israel, hindi pa rin nakakabuo ng pangmatagalang peace deal ang magkabilang panig. Ayon kay US President Donald Trump, nasa kritikal na punto na ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. It's right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives. Git ni Trump, maaari umanong mabilis na makabuo ng kasunduan, subalit posible rin na agad magbalik ang pag-atake kapag hindi nasiyahan ng Washington sa mga sagot ng Tehran. Could go very quickly.
or a few days. It could be a few days, but it could go very quickly. Iran is a defeated nation. Una nang sinabi ng Iran na sinusuri at pinag-aaralan nilang mabuti ang bagong proposal ng Estados Unidos. Makailang ulit nang iginigiit ng Amerika ang mariin nitong pagtutol sa nuclear program ng Tehran. Ayon sa mga ulat, pangunahing hinihingi ng Estados Unidos at Israel ay ang pag-aalis ng Iran ng stockpile ng highly enriched uranium nito bilang bahagi ng peace deal. Gayunman, ipinag-utos na ng Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei na huwag ilabas sa bansa ang kanilang near-weapons-grade enriched uranium. Naniniwala ang mga pinuno ng Iran na ang paglipat ng uranium sa labas ng bansa ay magpapahina sa kanilang depensa at maglalagay sa kanila sa mas malaking panganib ng panibagong pag-atake. Tinatayang umaabot na sa mahigit 400 kilo ang 60% enriched uranium stockpile ng Iran na nasa ilalim ng pagbabantay ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Dahil sa bagong kautusan ng Iran kaugnay sa enriched uranium nito, inaasahang mabibigo pa rin na makabuo ng kasunduan ang magkabilang panig. Bilang resulta, muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Umakyat ng 4% ang presyo ng US crude oil habang 3% naman ang itinaas ng International Brent crude oil. Dahil sa paiba-ibang tono ng negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, nananatili ring pabago-bago ang takbo ng pandaigdigang ekonomiya na direktang naapektuhan ng nagpapatuloy na sigalot. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Tila nagkakaroon ng pagkakaiba ng pananaw ang kilalang magkaalyado na si US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kung ano ang dapat na susunod na hakbang kaugnay ng nagpapatuloy na digmaan sa Iran. Nagkaroon umano ng tensyon sa usapan ng dalawa sa telepono dahil nais ng Estados Unidos na pairalin ang diplomasya habang ginigit naman ng Israel na ituloy na ang pag-atake. May hataw na balita si Jihan Tamasunas. Naging mainit umano ang halos isang oras na pag-uusap sa telepono ni na US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong Martes. Ang pinag-uusapan ang posibleng pagbabalik ng military action laban sa Iran. Ayon sa mga ulat, nagkakaroon na ng pagkakaiba sa pananaw ang dalawang leader kaugnay ng digmaan sa gitnang silangan. Nais ni Netanyahu na ipagpatuloy ang planong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran, habang mas gusto naman ni Trump na bigyan pa ng pagkakataon ang negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Nauna nang sinabi ni Trump na may nakaplano ng panibagong pag-atake sa Iran ang Estados Unidos sa kabila ng umiiral na tigil putukan. I was an hour away. We were all set to go. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. Pero makalipas lang ang ilang oras, bigla nitong inanunsyo na pinatitigil muna ang mga pag-atake matapos mamagitan ang mga Gulf states kabilang ang Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates upang bigyan pa ng pagkakataon ang diplomasya. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. Ayon sa mga sources, hindi nagustuhan ni Netanyahu ang desisyon ni Trump at sinabi umano nito na pagkakamali ang pagpapaliban ng mga pag-atake dahil mas nakikinabang lamang ang Iran sa tumatagal na negosasyon. May mga ulat pa na sinubukan ni Netanyahu na hikayatin si Trump na ipagpatuloy ang military pressure upang mas lalong mapahina ang rehimen sa Tehran. Pero giit naman ng White House, mas mahalaga muna ang pagtatangkang makabuo ng kasunduan bago muling magdesisyon ukol sa pag-atake. Final stages of Iran, we'll see what happens. We'll either have a deal or we're going to do some things that are a little bit nasty. But hopefully that won't happen. Nang tanungin si Trump tungkol sa kanilang pag-uusap, ipinahiwatig nitong nasa kanya pa rin ang huling desisyon kaugnay ng digmaan. He'll do whatever I want him to do. He's a very good man. He'll
do whatever I want him to do. Sa kabila ng pag-iit sa diplomasya, ilang ulit nang nagpahayag ng pagkainip ang US President na makabuo ng kasunduan sa Iran. Patuloy ang pagtanggi ng Iran sa mga hiling ng US habang hindi rin pinapayagan ng Estados Unidos ang mga nais mangyari ng Iran. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Ipinadeport na ng Israel ang daang-daang pro-Palestinian activists na sakay ng flotilya na may dalang tulong para sa Gaza na naharang ng Israel Defense Force sa karagatan. Umani ng matinding batikos ang Israel matapos kumalat ang video ni Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir kung saan makikita ang mga aktivistang nakaluhod at nakagapos ang mga kamay. Ipinatawag ng United Kingdom, Poland at iba pang bansa ang mga Israeli diplomats habang ikinukonsidera naman ng Italy ang posibleng sanctions laban kay Ben-Gvir dahil umano sa paglabag sa karapatang pantao. Mariin namang itinanggi ng Israel ang mga aligasyon ng pang-aabuso at iginiit na hindi nito papayagan ang paglabag sa naval blockade sa Gaza matapos harangin ang mahigit 50 bangka ng Global Sumud Flotilla sa international waters malapit sa Cyprus. Hataw Balita ngayon. Planong kausapin ni US President Donald Trump si Taiwanese President Lai Ching-te kaugnay ng posibleng arms sale sa isla. Kung matutuloy, ito ang magiging kauna-unahang direktang pag-uusap ng mga lider ng dalawang bansa mula ng putulin ng Washington ang formal na ugnayan nito sa Taiwan, mahigit 4 na dekada na ang nakalilipas. May hataw na balita si Noel Poliarco. Kinumpirma ni US President Donald Trump na nakatakda niyang kausapin si Taiwanese President Lai Ching-te kaugnay ng posibleng pagbebenta ng mga armas sa Taiwan. Ito ay sa kabila ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at sa kabila rin ng matinding pagtutol ng Beijing sa mga arms sales ng Estados Unidos sa isla. Do you have any plans to call President Lai of Taiwan before you make a decision on the weapons package? I'll speak to him. I speak to everybody. Kaugnay ito ng posibleng pag-aproba ng Washington sa halos $14 na bilyong na arms sales package para sa Taiwan kabilang ang anti-drone equipment at air defense missile systems. Matatandaang noong 1979, pinutol ng Estados Unidos ang formal na diplomatic ties nito sa Taiwan upang kilalanin ang gobyerno ng China sa Beijing. Pero sa ilalim ng Taiwan Relations Act, patuloy pa ring nagbibigay ang Amerika ng mga armas na pandepensa sa Taiwan. Noong nakaraang linggo lamang ay nagtungo si Trump sa China at nakipagpulong kay Chinese President Xi Jinping kung saan binigyang diin umano ng China na ang issue ng Taiwan ay isa sa pinakasensitibong usapin sa relasyon ng dalawang superpower. Pero giit ni Trump, nasa kontrol umano ng kanilang administrasyon ang sitwasyon. We have that situation very well in hand. We had a great meeting with President Xi. It was amazing, actually. It was amazing. Many of you were there. We'll work on the Taiwan problem. Patuloy na iginigiit ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan at hindi nila isinasantabi ang posibilidad ng paggamit ng puwersa para makamtan ang tinatawag nitong reunification. Samantala, hindi naman pabor ang China sa posibleng pag-uusap ni Trump at Lai. Ayon sa Foreign Ministry ng Beijing, mahigpit nilang tinututulan ang anumang official exchanges sa pagitan ng Estados Unidos at Taiwan, gayon din ang mga arms sales ng Amerika sa isla. 中方坚决反对美国同中国台湾地区开展官方往来，坚决反对美国向台湾出售武器，这一立场是一贯、明确、坚定的。 Nanawagan din ang China sa Washington na itigil ang pagbibigay ng umano'y maling signal sa mga tinatawag nitong separatist forces sa Taiwan. 方敦促美方落实好中美元首会晤重要共识，兑现所作承诺和表态，慎之又慎处理台湾问题，停止向台独分裂势力发出错误信号，
以实际行动维护台海和平稳定和中美关系稳定发展态势。中方反对美国向中国台湾地区出售武器的立场是一贯的、明确的。关于你提到的具体问题，请向中方国防部进行。 Sa pinakahuli niyang talumpati kahapon, muling binigyang diin ni President Lai ang pagiging independent ng Taiwan at ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Isinara na sa loob ng 4 na oras ang Avalon Airport sa Melbourne, Australia nitong Huwebes dahil sa kahina-hinalang package na nakita sa security screening. Agad na ipinatupad ang lockdown at naantala ang ilang domestic flights habang sinusuri ng bomb squad ang nasabing bagahe. Makalipas ang ilang oras, napagalamang ito ay isang laser hair removal device at hot chocolate container. Pansamantalang dinitine ng mga otoridad ang may-ari ng bag. Hindi naman agad nakipagtulungan sa mga otoridad ang nasabing pasahero na naging dahilan ng pagtagal ng investigasyon. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 5:34 na po ng umaga. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, handang arestuhin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group si Senator Ronald Bato de la Rosa anumang oras. Ito'y kapag ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Si Lea Ilagan, humahataw. Magde-deploy ng mga tauhan nationwide ang Criminal Investigation and Detection Group para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, katulad ng ibang pinaghahanap ng batas, handa nilang arestuhin ang dating pinuno ng PNP. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all cost. Nilinaw din ni Major General Morico na hindi lalabag ang CIDG sa karapatang pantao sa gagawing pagkilo sa pag-aresto kay Bato. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province kasi ganun naman po. In coordination with other territorial police units po. Kahapon, ipinag-utos na ng Department of Justice sa PNP at National Bureau of Investigation ang pag-aresto kay Senator Bato. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Aarestuhin ng National Bureau of Investigation si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ayaw at gusto nito. Ito ang pahayag ng NBI kasunod ng kautusan ng Department of Justice na hulihin ang senador. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, tatalima sila sa tagubiling ito ng DOJ at isasagawa ang pag-aresto sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, sinabi ni Director Melvin Matibag na sisiguruhin nilang naaayon sa batas ang magiging proseso ng pagdakip kay Senator Bato. Hataw Balita ngayon. Bagaman ipinag-utos na ng Department of Justice ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi nito na irerespeto pa rin nila ang mosyon na planong ihain ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang muling iapela ang hindi nito pag-i-issue ng temporary restraining order laban sa ICC arrest warrant. Samantala, nakadepende naman sa magiging resulta ng investigasyon ng DOJ panel o ng binuong DOJ panel kung sasampahan ng reklamo si Senator Robin Padilla dahil ito ang kasama ni Senator Bato nang lumabas ito sa Senado. Si Benedict Samson, humahataw.
Inatasan na ng Department of Justice ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay nito ay itinuring na rin ng DOJ na fugitive from justice si Senator Bato. Pero sa mga naunang pahayag ng mga abogado ni Senator de la Rosa, pinag-aaralan na nila ang ihahaing motion for reconsideration matapos hindi katigan ng Supreme Court ang hiling nilang temporary restraining order para pigilan ang arrest warrant ng ICC laban sa mambabatas. Gayunman, sinabi ng DOJ na irerespeto pa rin nila ang mosyong hihahain ng kampo nila Senator Bato, subalit. Alam po natin na MR is a legal remedy available to Senator Bato. No, that's available to any person whose application may have been denied before any court. But be that as it may, ito po yung directive ngayon and it's too early for us to speculate. Okay, I think we'll cross the bridge when we get there. That's the, ito muna tayo, no? And the directive is that there is now that instruction, okay, that the warrant is enforceable. Samantala, ipinauubaya naman ng DOJ sa binuo nilang panel ang pag-iimbestiga at rekomendasyon sa reklamong maaaring kaharapin ni Senator Robin Hood Padilla. Sa kuha ng CCTV na ibinahagi ng Philippine National Police, makikita na kasama ni Senator Robin Padilla si Senator Bato nang lumabas ito sa Senado noong May 14 ng alas 2:30 ng madaling araw. Depende na po yan sa fact-finding panel, no? Because we understand na kahit yung facts by the PNP, by the DOJ have already made their own investigation. At the end of the day, the DOJ will be the one to see kung yung facts po na yan may kaakibat na element in the crimes charged or whatever crime may be warranted. Okay, so as to whether or not they may be held liable, that will depend entirely on what facts are present. And so the facts are not yet ascertained, no? So we'll see by then. Ayon pa sa DOJ, sa ngayon ay wala pa sila natatanggap na warrant of arrest mula sa ICC laban sa iba pang mga personalidad na isinasangkot sa kasong crimes against humanity na nangyari umano sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hindi sinusuportahan ng ilang senador ang panukalang pahintulutan ang pagdalo sa regular session online. Kasunod ito ng naging proposal noong nakaraang linggo ni Senator Rodante Marcoleta. May humahataw na balita si Jed Neresina. Hindi sang-ayon si Senator Erwin Tulfo sa panukalang magpapahintulot sa mga mambabatas na dumalo ng virtual o online sa mga regular na sesyon at sa napipintong impeachment trial. Ayon kay Senator Tulfo, bagaman pinayagan ito noong panahon ng pandemya dahil sa mga lockdown, hindi na ito angkop sa kasalukuyang sitwasyon. Pwede po dati yun, nung panahon po ng pandemic, di po ba kasi may mga lockdown tayo. Pero ngayon, bakit naman hindi po pwede? Di po ba unfair naman po yun doon sa mga pumasok? So, obligado pong pumasok. Pero pagdating na po sa mga botohan na gano'n, dapat po present ka. Huwag naman yung kung nasa abroad ka, kung saan-saan ka. Ibig sabihin na lalo na pag regular session day tapos wala ka, ay huwag naman po. Mukhang hindi naman po yata tama yan. Bagugunitang bago isuspinde ang sesyon noong nakaraang Lunes, May 11, 2026, formal na iminungkahi ni Senator Rodante Marcoleta na amyendahan ang kasalukuyang Senate rules para luwagan ang patakaran sa remote attendance. Mr. President, I'd like to propose an amendment to Rule 14, Section 41, Senate Session. The proposal, Mr. President, is by way of an additional paragraph, Section 41C, after Section 41B of the Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows, Mr. President. Section 41C, allow a senator, for justifiable reasons, to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means, using appropriate information and communications technology. Ang nasabing proposal ni Senator Marcoleta ay inihain sa mismong araw kung kailan muling nagpakita ng personal si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang halos 6 na buwang absence sa Senado. Kasunod din ito ng pagpapalit ng liderato ng Senado na nagtapos sa botong 13-9-2.
Para kay Senator Tulfo, hindi niya susuportahan ang mosyon ng kapwa niya senador para sa online participation at naniniwala siyang hindi rin ito lulusot sa plenaryo. I think pag din na po sa floor yan, hindi rin po lulusot yan dahil talagang sa ang minority po, sigurado po ako ay hindi po boboto dyan. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, handa niyang tutulan sa plenaryo ang mungkahi ni Senator Marcoleta na payagang makalahok at makaboto si Senator De La Rosa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit hindi siya physically present sa Senado. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ng lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Gerbil Riluistro na ang articles of impeachment na may pinakamalakas na ebidensya ang plano nilang unang talakayin kapag nagsimula na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa July 6, posibleng mag-umpisa ang impeachment trial. May hataw na balita si Rosa Licos. Pare-parehong may matitibay na ebidensya ang 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Gerbil Luistro, uunahin nilang ipresenta ang may pinakamalakas na ebidensya kapag nagsimula na ang impeachment trial. Naharap sa 4 na articles of impeachment ang pangalawang Pangulo, partikular na ang matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds at panunuhol ng pangalawang Pangulo. Reason why we are considering the proper sequence of article is because tinitingnan namin kung alin yung strongest, alin yung pinakamadali, although our submission is all of them are strong. Kaya lang magkakaiba sila ng nature, magkakaiba rin ng evidence. What we really wanted to happen is at the earliest possible time, at least may ma-establish kaagad kaming at least one. Sa 4 na articles of impeachment, may kanya-kanyang lead prosecutor. Sa article na matinding pagbabanta at destabilization, pangungunahan ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang paglalat ng mga ebidensya. Sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente, si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido naman ang lead prosecutor. Si Representative Luistro naman ang manguna sa pagtalakay sa maling paggamit ng confidential funds at si Manila 3rd District Representative Joel Chua ang sa umano'y panunuhol ni VP Duterte sa ilang opisyal sa Department of Education. Samantala, tinututulan naman ni Representative Luistro ang panukalang pahintulutang makibahagi o bumoto remotely ang isang senator judge. It is my humble submission na dapat personally present, both in the presentation of evidence as well in the casting of vote. Why? Because it is important that the senator judges witness the demeanor of the witnesses. The demeanor determines whether or not the witnesses are telling the truth or otherwise. Also, it is important that they can examine. They can personally examine all the documents which will be presented by both parties, no? And having said so, kung present sila during the presentation of evidence, we have more reason to say that they must be present as well during the casting of vote, because this is a very solemn process which concerns the entire Philippine nation, no? Si Senator Rodante Marcoleta ang nagpalutang ng panukalang dagdagan ng Senate rules sa plenary sessions para payagan ng isang senador na lumahok sa isang plenary session sa pamamagitan ng remote o electronic means kung may makatwirang dahilan. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon. Nanindigan ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi fabricated ang hawak nilang ebidensya laban sa founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta.
Samantala, inihayag naman ng tagapagsalita ni Congressman Romualdez na nakahanda itong dumalo kung ipatatawag ng Pasig City Regional Trial Court. Si Benedict Samson humahataw. Matibay umano ang stand sa kaso ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez laban sa reklamong extortion in relation to cybercrime laban kay Peanut Gallery Media Network founder and CEO Franco Mabanta. Ayon kay Atty. Elaine Atienza, spokesperson ni Congressman Martin Romualdez, hindi gawa-gawa o fabricated ang kanilang ebidensya laban sa PGMN. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. No, we respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaubaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensyang ipepresent ng mga parties. Matatandaan na nagugat ang reklamo laban kina Mabanta matapos umano nitong mangikil kay Congressman Romualdez na nasa 300 million pesos kapalit ng hindi paglalabas ng umano'y video na nagpapakitang sangkot ang mambabatas sa maanumalyang flood control projects. Depensa ng kampo ng dating House Speaker, hindi pagpigil sa malayang pamamahayag ang kanilang ginawang aksyon laban sa PGMN. That one I can address. No, we have said it before. This is not about press freedom. In fact, we encourage people, no, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. But we should always follow the process. Kahapon, dumalo sa arraignment sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 sina Franco Mabanta kasama ang legal counsel nito na si Atty. Bernice Piñol Rodriguez. Pero inihayag naman ni Atty. Atienza na nakahandang dumalo ng hearing si dating House Speaker Martin Romualdez kung ipatatawag ito ng korte. Si Speaker hindi siya nakadalo ngayon dito sa hearing, but is duly represented by counsel. And if magkaroon or if ma-require yung kanyang presence or participation in the case, whether by the court or under the rules, he will comply. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Isang mambabatas ang inireklamo sa Office of the Ombudsman kahapon dahil umano sa pagiging proponent ng mga maanumalyang proyekto sa kanyang distrito. Ngunit ayon sa kongresista, pawang pamumulitika lang ang mga akusasyon. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Pamumulitika ang nakikitang rason ni Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio kung bakit siya sinampahan ng mga reklamong graft, malversation at falsification of public documents sa Office of the Ombudsman kahapon. Sa kanyang bahayag, sinabi nito na mayroon umano siyang impormasyon na tatakbo sa susunod na eleksyon si dating Caloocan City Mayor Ray Malonzo na siyang complainant sa mga naturang reklamo. Dagdag pa ng kongresista, walang ghost project sa kanyang distrito dahil dumaan umano ang lahat ng proyekto sa tamang proseso at implementasyon. Anya, sasagutin nila ang mga reklamo sa legal na paraan oras na matanggap nila ang opisyal na kopya nito. Samantala, ayon naman kay Malonzo, natuklasan umano nila na nakatanggap ng kompletong funding ang mga infrastructure projects sa Caloocan 3rd District kahit hindi naman umano tapos o tumutupad sa standard compliance. Batay sa reklamo, proponent umano si Asistio ng 6 na maaanumalyang proyekto na may kabuuang halaga na higit 79 million pesos. Sa tingin namin yun kasi siyempre wala na mga amin na congressman na sila yung proponent kung pagka nagigipit na eh. Meron kasi mga tarpaulin tsaka may mga speeches siya. Una nang nasangkot si Asistio sa kontrobersya ng mga maanumalyang infrastructure projects nang pangalanan siya ng mag-asawang Diskaya na isa sa mga kongresista na umano'y nakakakuha ng kickback mula sa DPWH projects, bagay na mariin namang itinanggi ng mambabatas. Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon. Mananatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber para sa paglilitis ng kasong Crimes Against Humanity. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng mga abogado nito na maiapela ang desisyon na nagkumpirma sa mga kaso laban sa kanya. Base sa 12 pahinang desisyon ng ICC, na may petsang May 21,
hindi maituturing na appealable issue ang mga puntong inihain ng depensa. Una, ang pagkwestiyon sa diskarte o naging hakbang ng ICC sa mga reklamo. Hindi rin kinatigan ng korte ang argumento ng depensa na kulang umano ang evidentiary basis ng confirmation decision. Ayon sa Chamber, hindi kailangang talakayin sa detalye ang bawat ebidensya sa confirmation stage dahil hindi pa ito ang aktwal na paglilitis. Patuloy kayong antabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na lang po at mag-aalas 6 na ng umaga o 1 minuto na lang, 5:59 AM na po. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Breaking news. Sa kapapasok lamang na balita, nagpatupad ng panibagong reshuffle ang pamunuan ng Philippine National Police sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya. 7 opisyal ang inilipat ng pwesto kabilang ang tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Randolph Tuanyo na itinalaga bilang bagong director ng Police Regional Office 6 o Western Visayas. Pinalitan ito sa pwesto ni Police Colonel Alan Ray Co na mula sa Police Regional Office 2. Ang balasahan ay epektibo ngayong araw, May 22, 2026. Regional News. Arestado ang isang lalaki mula sa Orion, Bataan matapos na i-hostage ang kanyang dating asawa. Matapos umano, tumanggi ang biktima na makipagbalikan sa suspect. Pinakawalan rin ng lalaki kalaunan ang biktima matapos makipagnegosasyon ang hepe ng Bataan Police. May humahataw na balita si Mel Aquino. Hinawakan sa liig at tinutukan pa ng gunting ng lalaking ito ang kanyang dating asawa sa loob ng isang bahay sa Barangay Bilolo sa Orion, Bataan na nangyari noong Martes, May 19. Sinasabing hinostage ng sospek ang biktima matapos umanong tumanggi ng babae na makipagbalikan sa lalaki. Mabilis namang rumesponde sa insidente ang Bataan Police, kung saan mismong si Police Colonel Marites Salvadora na hepe ng Bataan Police ang nakipagnegosasyon sa hostage taker. Matapos ang 1 oras na masinsinang pakikipag-usap ni Colonel Salvador sa suspect, ay pumayag ito na pakawalan ng babae at sumuko sa mga otoridad. Actually po, ang una pong nagipag-negotiate yung mga kamag-anak na nandun. Actually nga po nung pumunta ako doon kasi siyempre malayo pa ang nandito pa po ako sa PPO nung nabalitaan ko. Nagresponde naman po yung ating mga kapulisan, nandun naman po. However, hindi naman po sila nakapasok. Ang nandun sa loob po, yung mga kamag-anak po nung babae tsaka nung lalaki po na nandun. Yun yung nagkikipag-negotiate. And actually po, okay na siya. Isinuko niya yung yung patalim na gamit niya nung una. However, nung inilabas naman, may nilabas po siya ulit na gunting. Yun ulit yung itinutok niya ulit sa leeg ng asawa po niya. Yun po ulit. Ang sabi niya nga, yun nga, sarado na daw yung isip niya at pare-parehas na lang daw silang mamamatay. Ganun po yung pagkakasabi ng suspect po. Batay sa inisyal na pag-iimbestiga ng mga pulis, sinasabing 8 buwan nang magkahiwalay ang dalawa. Ayaw na umanong makipagbalikan muli ng babae sa suspect dahil sa madalas umano na pananakit nito sa kanya. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act. Melaki humahataw sa balita ngayon. Inaasahang bubuksan na sa susunod na buwan ang isang modernong eye clinic facility sa bayan ng Mobo, Masbate na magbibigay ng libreng konsultasyon at operasyon
para sa mga mayroong problema sa paningin. May umahataw na balita si Jerry Galicia. Nakatakda ng buksan sa Hunyo ang isang state-of-the-art eye clinic facility sa bayan ng Mobo, Masbate na inaasang makatutulong para sa mga Masbateñong na mayroong problema sa kanilang paningin. Ito ay proyekto ng lokal na pamahalaan ng Mobo sa pakikipagtulungan ng isang pribadong kumpanya. Dito pwedeng libreng makapagpakonsulta ang mga Masbateño na mayroong iniinda sa kanilang mga paningin. Habang libre rin ang operasyon sa mata, lalo na doon sa mamatagal na nangangailangan ng gamutan. Itinuturing na first class ang pasilidad at gagamitan sa operasyon sa nasabing eye care clinic. Ang sa lokal na pamahalaan, kailangan lamang ng miyembro ng PhilHealth ang mga pasyenteng nagnanais magpakonsulta at makapagpa-opera dito ng libre. Ang servisyo ay libre, pero dapat po ay PhilHealth member po kayo. Kahit sino po na tao na may sakit sa mata. Hindi nyo na po kailangan pumunta pa ng Legazpi o sa Manila para kayo ay operahan sa mata. Dito na po sa Masbate. Namopo Masbate, may mapo-opera ng mata. 2 eye specialist ang nakatakdang mag-duty araw-araw sa pasilidad na magbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Malaking ginhawa naman ito para sa mga residenteng dati ay kailangan pang tumawid ng dagat o bumiyahe ng malayo papunta sa Maynila para lang makapagpagamot. Bukod sa serbisyong medikal, inaasang ilikha rin ito ng trabaho para sa mga taga-Mobo. So far po, 2 doctor po, Mayor, ang nandito. Stay-in doctors po natin sila. So everyday may duty sila. So kung ano yung kailangan, operasyon, nandito po sila available. And when it comes to nurses po, kung hindi ako nagkakamali, parang 5 and lahat po sila taga-Mobo. Itinayo ang eye care facility sa bahagi ng mahigit 600 square meter na lupang pagmamay-ari ng LGU Mobo. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng lokal na pamahalaan na gawing medical hub ang kanilang bayan. Ito ay ginagawa natin para magkaroon ng medical hub dito sa bayan ng Mobo. Meron tayong operational na dialysis center. Pinangako po ng last year na gagawin natin yung eye care facility. Meron tayong super health facility. Kakaroon po tayo ng cancer center facility. Meron tayong kausap na na maglalagay tayo ng orthopedic facility. Meron tayong butika ng bayan na libre ang mga gamot. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Samantala, alamin naman natin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ihahatid ni Joy Rabina live. Live report. Good morning, Joy! Saan palengke ba kayo dumayo ngayon? At kumusta naman yung monitoring nyo ng presyo dyan ng bilihin? Isang humahataw na balita, Bernard, at sa ating mga kasambahay. Happy Friday po! Live po mula tayo dito sa Paco Market, Manila. At ayon nga po sa mga napagtanungan natin na nagtitinda ng gulay, ay nagkaroon po sila ng magkakaibang sagot dahil ang ilan po dito ay nagtaas daw po at ilan naman po ay nagsagot ng bumaba ang presyo ng gulay. Samantala, simulan naman po natin sa pampalakas ng resistensya. Umaabot sa 60 pesos per kilo ang kamatis. Samantala, nasa 90 pesos naman ang bawat kilo ng sibuyas, habang nasa 140 pesos ang bawat kilo ng bawang. Nasa 100 pesos naman ang ampalaya at nasa 90 pesos ang labanos. 60 pesos naman ang sayote at 50 pesos ang repolyo. Nasa 80 pesos ang bawat kilo ng talong at nasa 10 piso per tali ang alugbate. Sa mga gusto mag-isda ngayon, nasa 220 pesos naglalaro hanggang 240 pesos bawat kilo naglalaro ang presyo ng bangus. Samantala, nasa 150 pesos ang bawat kilo ng tilapia at nasa 200 pesos naman ang galunggong. Sa bentahan ng karne, pumapalo sa 320 pesos ang pork hasim, pork pige at pork chop. Samantala, pareho naman naglalaro sa 380 pesos ang kilo ng liempo at lomo. Para sa alternatibo ng ating mga kasambahay sa baboy, ang presyo ng quarter legs
ay umaabot ng 200 pesos ang bawat kilo. Ang drumsticks naman po ay 220 pesos. Ang whole dress chicken ay naglalaro ng 210 pesos at 200 pesos. Ngayon po, special acknowledgement sa ating mga marshals, mga alertong marshals at sa mga MCGI Matters na umalalay po sa coverage po natin ngayon. At syempre, hindi po mawawala ang special shoutouts po sa Ligaya Fish Stall, sa Mayat Stall, Mr. Melton Mendoza, JNT Mitchup, Sally Stall at Chad Stall. Maraming salamat po. Balik po sa inyo sa studio. Alright, maraming salamat Joy Rabina at sa mga kasama mo dyan, ang mga mothers at fathers na kasamang nag-iikot dyan sa may palengke ng Paco Market o Paco, Manila. Maraming salamat Joy Rabina. Weather News. Sa mga nagtatanong, ano po ba ang ulat panahon ngayon? Ito na po. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 940 kilometers silangan ng Katimugang Mindanao o Southern Mindanao. At sa kasalukuyan, mababa naman ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo dahil sa nakikita natin ay mahina naman po itong sirkulasyon. Although yung kanyang trough o yung extension ay patuloy pong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. So most likely, mag-i-stay o mananatili itong low pressure area sa araw na ito at at least in the next 24 to 48 hours. So maliban dyan ay easterlies pa rin ang prevailing sa Luzon at Visayas at asahan pa rin natin ang mainit at malinsang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Maliban na lamang po dito sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan ay inaasahan natin yung mga pag-ulan dahil sa low pressure area. Pero dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang papawrin. So generally po ay maaliwalas ang papawrin especially sa umaga at katanghalian. So sa tanghali at hapon na rin pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. Sa pagtaya ng ating panahon, dito nga po sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawrin. Meron lamang hong tsansa, hindi natin inaalis ang tsansa ng mga thunderstorms o yung mga isolated na mga pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi. Sa Metro Manila, 26 to 35 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng temperatura sa araw na ito. So mataas pa rin yung ating temperature. Pwede pa rin umabot hanggang sa 35 degrees Celsius yung air temperature natin sa Kamaynilaan. Habang sa Baguio, 19 to 27 degrees Celsius, 26 to 34 sa Lawag City, 27 to 38 sa Tugigaraw at sa Tagaytay ay 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Legazpi naman ay 26 to 33 degrees Celsius po. Samantala sa Caraga at Davao Region ay maulap ang papawrin at inaasahan natin yung mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto ng trough ng low pressure area na nabanggit na nga natin kanina. Ito pong LPA, maaari pong magdulot yan ng mga light to moderate rains dito sa eastern section ng Mindanao, partikular sa Caraga at Davao Region, habang sa natitirang bahagi naman ng Mindanao at maging sa Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulang papawrin at posible pa rin naman ho yung mga thunderstorms o yung mga pagkidlat pagkulog anytime of the day. So dahil umiiral pa rin ho dito ang easterly sa Kabisayaan at posible rin yung mga localized thunderstorms sa natitirang bahagi pa ho ng Mindanao. Samantala para sa ating pagtaya ng panahon ng ating temperatura sa Cebu po, 28 to 33 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat, habang sa Puerto Princesa City, 27 to 34 degrees Celsius, gayon din ho sa Kalayaan Islands. At dito sa Iloilo, 25 to 34 degrees Celsius, 27 to 33 sa Tacloban, 26 to 32 sa Cagayan de Oro at 26 to 33 sa Davao, habang sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius po.
Kahapon nga po ay nakapagtala tayo ng 42 hanggang sa 44 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Metro Manila. So mataas po yung ating heat index kahapon, mainit at malinsangang panahon ang ating naranasan. Habang sa Dagupan, Pangasinan yung naitalang pinakamataas na heat index sa bansa kahapon at 47 degrees Celsius. So nasa danger level ho yan at madami pa pong lugar ang nasa danger level na nakapagtala po ng nasa danger level. Para naman sa pagtayo ng ating heat index sa araw na ito or yung apparent temperature dito sa Metro Manila, 42 to 44 degrees Celsius ang pwedeng maging maximum natin na heat index, habang 45 degrees Celsius naman ho sa Sangley Point, Cavite, sa Dagupan, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan at maging sa Alabat, Quezon. So again, nasa danger level ho yan dahil ang ating range ng danger ay nasa 42 to 51 degrees Celsius na apparent temperature or heat index. So ibig sabihin, patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil yung continuous na exposure sa ganitong klaseng init, maaari po magdulot ng heat stress, heat cramps, or even heat stroke. Ngayon ay wala naman po tayong gale warning na nakataas sa namang bahaging ng ating baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise natin will be at 5:27 in the morning at mamaya nga po lulubog ang araw sa ganap na alas 6:19 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Loredine Galicia. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 62 at versikulo 1. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Ayan, at mensahe po natin, get well soon sa ating mga kasama na pansamantala pong nag-rest, at shoutout na lang sa lahat ng mga nanonood, sa ating mga kababayan. Happy Friday po sa inyong lahat at sa lahat ng mga patuloy na nakipagtiyagaan sa atin sa umagang ito. Sa lahat ng nandyan sa may Marikina Charity Center, good morning po sa inyong lahat. Yan sa MCGM Medical Mission sa Kaibiga, Caloocan City. At congratulations po sa lahat ng scholars, sa lahat ng graduate ng La Verdad Christian College, Caloocan City. Sila po ay nagtapos kahapon. Good luck po sa inyong lahat. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-22 sa buwan ng Mayo 2026. Sa ngalan na lahat ng buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Sherwin Colubong at ni Annie Rentoy, ako po si Bernard Danis. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.